Hello mga kabayan, share ko lang sa inyo kung paano ko inasikaso yung burial subsidy na nakuha ko dito sa Taiwan. My dad passed away last 2021, tapos inasikaso ko yung burial nung mag-end na yung 2022 going 2023. Kasi meron tayong 2 years para asikasuhin yun, para makuha mo yung subsidy mo. Tapos ang una mong gagawin is kukuha ka ng SPA, tapos ipapangalan mo yung kung sino yung pwede mag-asikaso dun sa Pinas. Magpa-appointment ka sa MECO, tapos dalhin mo yung original ARC, original passport, tapos 3 photocopy ng ARC, 3 photocopy ng passport mo. Pag okay na yun, may appointment ka na, dala mo na yung requirements mo, punta ka na sa MECO, and then sabihin mo magpapa-SPA ka. Tapos, may pipilapan ka ng form. Dun sa form, ilalagay mo kung sino yung mag-aasikaso ng SPA mo. Mas maganda kung first family mo, yon, para same apelido, tapos less hassle rin, ganon. Tapos, make sure mo na rin na yung pangalan ng deceased, for example, for me, sa papa ko, yung name ng papa ko dun sa birth certificate ko is name. Same talaga. Same dun sa death certificate. Mas maganda rin kung magpa-expedite na kayo. Pag pumunta kayo ng 8 AM sa MECO, pa-expedite nyo, makakuha nyo na siya the same day after lunch. Tapos pag nakuha nyo na yung SPA nyo, padadala nyo yun sa Pinas. Ako, pinadala ko siya sa post office kasi ang bayad mga nasa 300 lang. Tapos within 1 week, nakarating na siya sa amin kasi Manila lang kami. So, pagka na-receive na nung nasa Pinas, yung SPA mo, yung special power of attorney mo, ang kailangan yung dokumento is PSA na death certificate, tapos PSA na birth certificate nung nasa Taiwan. So, kapag meron na siya nun, hawak na niya yun, ipapapotocopy rin niya yun. Para, mas maganda kasi ipapotocopy na. Para hindi na yung pagdating mo doon, mahirapan ka maghanap ng kung saan ka pwedeng magpa-photocopy. Ganun, papapotocopy nyo na ng tatlo. Ganun, 3 birth certificate, 3 death certificate. Mas maganda kung sobra. Ganun. Tapos after nun, na may PSA na death certificate, PSA na birth certificate, ang gagawin naman niya is magpapa-appointment siya sa DFA, Department of Foreign Affairs, para sa authentication nung death certificate tsaka birth certificate. So, kapag okay na yon, meron ng appointment sa DFA, mas maganda kung 2 appointment yung gawin nyo. Appointment para sa death certificate, appointment para sa birth certificate, kasi magkaibang pangalan yon para hindi na pabalik-balik. So, kapag okay na, may appointment na siya sa DFA, dalhin nyo na yung PSA na birth certificate, PSA na death certificate sa DFA. Pag nasa DFA na, ipapa-authenticate yun. Parang ang alam ko is 100 per copy. 100 to 200 yung per copy yung document. Pag okay na yun, tapos napa-authenticate na, nakuha nyo na, ang gagawin nyo naman is pupunta kayo sa TECO. So yung process kasi is PSA, DFA, then TECO, tapos sa Pinas na, ay sa Taiwan na. So, kapag okay na yung PSA, nakapunta na kayo ng DFA, nakuha nyo na authenticated copy, punta na kayo sa TECO. Pag nasa TECO naman kayo, magpapa-appointment ulit kayo kasi lahat may appointment na ngayon. So, nagpa-appointment kayo sa TECO, ang gagawin nyo naman is papa-translate tsaka authenticate nyo ulit. So, ang gagawin is papa-translate nyo yung death certificate na galing sa DFA, tapos yung birth certificate na galing sa DFA ulit, authenticated na, ipapatranslate nyo yun sa TECO, English to Mandarin. Ang alam ko, parang 800 per copy. Yun. Per copy naman, so parang 2 copy lang naman yung kailangan nun. Tama, 2 copy lang naman yung kailangan nun. So parang 1.6 yung babayaran nyo, nasa ganon. Tapos, pag okay na, na-translate na yun, authenticate naman nila yon ng TECO. Tapos, after nun, pag nakuha nyo na yung translated copy ng birth certificate tsaka death certificate, papadala nyo naman yun dito sa
Taiwan. Ibabalik na siya sa Taiwan. Bibigay nyo na siya sa broker nyo or kung sino man yung mag-aasikaso nun. And then, tapos in my case, parang dumating siya sa akin, yung subsidy within 1 month. Ganun dumating na siya, hinulog siya sa account ko. Tapos yung pinaka-resibo, binigay sa akin ng aking coordinator. Ganun yung nangyari. Sana nakatulong. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye, Sajen!